Bago tayo magsimula, gusto ko po sanang malaman sino po yung first time na marinig ang Ultimate Kaiser Health Builder. Or kahit narinig mo na siya pero hindi mo pa rin masyadong naiintindihan how it works. Hi, ako nga pala si Nel Sembrano Lontok. Dati akong accountant na ngayon ay isang online entrepreneur and financial educator sa IMG. And dito sa channel ko, nagbibigay po ko ng personal finance tips for beginners at mga tips kung paano ba ako nagkaroon ng time freedom doing the mission of IMG. Kung sa tingin mo makakatulong itong channel ko sa'yo, panoorin mo itong video na to hanggang dulo. Pag-usapan muna natin ano ba yung concept ng long-term healthcare at bakit natin siya kailangan. 22 po, most probably ganyang edad tayo nag-start magtrabaho. Tapos 60, di ba? Usually, magre-retire tayo. During that period, yun po yung tinatawag natin na productive years. Diyan po yung malakas yung katawan natin. Diyan po yung, yun nga, nagtatrabaho tayo. Meron po tayong sweldo, meron tayong active income. So, okay tayo dyan. Yan din yung time po na sana may chance na makapag-ipon tayo kasi yan po yung productive years natin. Diyan sa period na yan, from 22 to 60 or 65, depende po kung anong edad nyo gustong mag-retire, ang meron po tayo dyan is short-term healthcare. Ano po yung tinatawag na short-term healthcare? Ito po yung HMO na meron po kayo or healthcare benefit na meron po kayo na provided ng company nyo kung saan po kayo nagtatrabaho or employer nyo or yung mga domestic helper na nasa ibang bansa is provided po yan ng amo nyo, di ba? Kapag nagkasakit kayo, sila yung magpapa-ospital, sila magbabayad ng consultation nyo kapag nasa ibang bansa kayo. So yun po yung tinatawag na short-term healthcare. Pero once po na nag-resign kayo or nag-retire na kayo, kasi usually ang short-term healthcare is hanggang 60. Though meron naman tayo makukuha ng mga short-term healthcare which is yung senior care para sa mga 61 and up, pero most of them international HMO company at masyado pong mahal. Usually po kapag nag-retire na tayo, hindi naman natin nabibitbit, 'di ba? Hindi naman natin namamana yung HMO na meron tayo habang nagtatrabaho tayo. Yung long-term healthcare, papasok yung purpose nito from 61 or kung kailan po kayo magre-retire, kung hanggang kailan po tayo na magstay dito sa Earth, so 80 or more. Yan po yung time dito sa period na to, mas kailangan natin ng healthcare. Tama po ba? So bakit? Kasi yan na yung retirement years natin. Yan na yung sakitin na tayo, mas kailangan na natin ng tulong, mas kailangan natin ng helper kasi kung physically mahina na tayo that time, kahit naman na parang healthy living tayo, physically talaga medyo may limitasyon na yung mga galaw natin dahil nga retirement years na. Siguro mga 60 to 70 okay pa yan. Pero pag nag 70, 80 or hanggang 100 na, yan na yung time talaga na mas lapitin na tayo ng sakit. Doon po papasok yung long-term care, kung saan wala na tayong short-term health care. Hindi natin mako-consider yung PhilHealth na long-term care kasi hindi naman po buong hospital bill natin sasagutin ng ating PhilHealth. Meron lang pong portion niya na sinasagot sila. Yun ang maling akala ng karamihan, ang akala nila kapag may PhilHealth na is okay na. So kaya po dito sa IMG, tinuturuan namin yung tao ng importance ng long-term health care. So kailangan paghandaan natin siya habang productive tayo kasi hindi pwedeng pag-ipunan natin siya kapag retired na tayo kasi wala na tayong pang-ipon dyan, di ba? Bakit siya yung ating recommended na investment sa mga nagsisimula pa lang? Kaiser 3-in-1 Savings Program or Kaiser Long-Term Healthcare or Ultimate Kaiser Health Builder, pare-pareho lang po yon. So Ultimate Kaiser Health Builder din po yon. Yun po ang nire-recommend namin para sa mga nag-uumpisa pa lang na mag-invest kasi meron po kaming tinuturo na solid financial foundation. So dito mas makikita natin yung importance niya, bakit siya yung dapat nating unahin. Sabi sa financial foundation, parang bahay din siya. Kailangan matibay yung pundasyon natin para anumang bagyo, anumang earthquake or anumang sakuna ang mangyari, hindi agad yan guguho kasi matibay yung pundasyon. Ganon din po ang ating finances. Kailangan matibay din yung pundasyon niya. Dapat daw positive yung cash flow natin. Kailangan mataas. May dalawang paraan para madagdagan yung cash flow natin kung hindi po sapat ang ating income pang-invest. Una is pwede po tayo magtipid. Paano kung sobrang tipid na tayo, kulang pa rin yung ating pang-ipon? So anong gagawin natin? So pangalawang paraan po para madagdagan yung cash flow natin is magkaroon po tayo ng extra income using our spare time. Kapag meron na daw tayong extra income, mag-start na tayo na mag-ipon, mag-invest, mag-start na natin na i-build yung financial foundation. Ang nire-recommend namin na unahin is healthcare.
Ito lang din yung natutunan ko 11 years ago. So, importante yung healthcare. Mamaya pag-uusapan natin tong computation na to. So dapat daw ang long-term healthcare natin, annual income times 5. Kung sumisweldo daw tayo ng 30K per month, annual income times 5 nun is 1.8 million. After daw natin matapos sa ating long-term healthcare, importante po na meron tayong term life insurance. So napaka-importante na i-protect natin yung ating income kung sakaling mawala siya, 'di ba? Dahil kung breadwinner po tayo. Anyway, hindi naman natin habang buhay nakakailanganin ang income protection or life insurance. Kapag napataas na natin yung ating savings or investment, yung retirement goal natin, na-achieve na natin, no need na to insure yung sarili natin. So, annual income times 10 daw yan. Tapos, kapag may utang daw tayo, habang nagbabayad tayo ng utang, buuin muna natin yung 50K na emergency fund para hindi tayo mabaon sa utang. Kasi normally, kaya ang isang Pinoy nababaon sa utang kasi kapag may dumating na emergency, may masira sa bahay, masira yung sasakyan, magkaroon ng bagyo, earthquake, or ano man, mangungutang, di ba? Para lang mapagawa yung mga nasisira. Pero kung may emergency fund ka, hindi mo kailangang mangutang dahil meron kang emergency fund. Tapos, at the same time, unti-unti, binabayaran natin yung utang natin. Kaya napaka-importante na dagdagan natin yung cash flow natin. Ito talaga magsusolve ng lahat ng problema natin, increasing cash flow. Kapag bayad na natin lahat ng utang natin, that's the time na pwede na natin buuin yung ating full amount na emergency fund, which is 3 to 6 months ng expenses natin. Kung sumusweldo daw tayo ng 20K every month times 3 months, so 60 to 120K, dapat meron tayong full amount na emergency fund. And after that, kapag okay na yung nasa baba, saka tayo mag-i-invest. Dapat daw, ang goal natin for our retirement is annual income times 20. Ano-ano ba yung mga investment like mutual funds, stock market, real estate? Ito yung mga long-term na mga investment. Ibig sabihin, bago tayo mag-invest, importante na meron tayong healthcare, may life insurance tayo, meron tayong emergency fund para in case yung mga nabanggit ko kanina na pwedeng magpabagsak ng ating bahay or ng ating financial foundation, may protection po yung ating investment. Sisimulan mo siya dito sa baba pataas, hindi naman siya overnight na binibuild. So unti-unti po ang pag-build neto. So that's why ito po yung recommended namin na investment para sa nagsisimula pa lang. Kasi siya yung pinakapundasyon talaga eh. Health is wealth. Kapag po tayo ay nagkasakit at wala tayong pangbayad sa ospital, so hindi rin tayo makakapagtrabaho, di ba? Hindi rin tayo mabilis nagagaling kapag ganun. Tatlo po yung ating major financial needs. So una, kapag tayo po ay breadwinner, if something na may mangyari sa atin, sino po ang magte-take care sa family na may iwan? Anong solusyon dapat ang meron tayo dyan? So dapat merong kapalit yung income na nawala. Life insurance yung solusyon natin dyan. Yun po yung instant money. So parang anytime na may mangyari sa atin, may instant money na may iwan sa pamilya. Pangalawa na pwedeng mangyari sa buhay natin is, what if daw we get sick? Who will take care of me? Ang solusyon natin dyan is dapat meron tayong healthcare para mabilis tayong gumaling kasi nakaka-stress kapag wala tayong healthcare. Hirap yung everyday nag-update yung ospital ng ating bill, di ba? Ramdam na ramdam ko yan nung time ng pandemic. Pangatlo, what if naman daw we live too long? Nag-retire tayo ng 60, tumagal pa tayo ng 10, 20, 30 years. Ang tanong, sino yung magte-take care sa atin? Hindi pwedeng iasa natin sa anak, di ba? Hindi pwedeng iasa natin sa gobyerno. Hindi pwedeng iasa natin sa kamag-anak. Hindi pwedeng iasa natin sa pamilya. So, kailangan meron tayong investment and long-term healthcare or money working for us na. Kasi physically, ganyan, no? Hindi na natin kaya magtrabaho. So, ibig sabihin, ito po yung ating 3 major financial needs. We need life insurance, we need healthcare, and we need investment and long-term healthcare. Ano-ano ba yung mga pwede nating paglagyan? Tingnan natin isa-isa kung masosolve yung ating 3 major financial needs. Kung sa bangko lang tayo mag-iipon, meron ba tong growth? Wala, di ba? Safe ba sa bangko? Safe hanggang first 500,000 pesos kasi yun yung covered ng PDIC. So safe naman siya at hindi siya magne-negative. Konti nga lang yung itinaas niya. May healthcare po ba sa bank? Wala, di ba? Life insurance, insured ba tayo kapag meron tayong savings or deposit sa bangko? Wala po, di ba? How about mutual fund? May growth po ba sa mutual fund? Yes. Kumikita ang pera natin sa mutual fund. Safe ba ang pera natin doon or hindi ba siya magne-negative? Magne-negative siya, okay? Safe naman siya dahil liquid naman yung pera natin doon. Pero ibig sabihin nun, pwede siyang mag-negative. Kasi pwedeng bumaba yung market, pwedeng maging less than yung pera natin kaysa dun sa ininvest natin. Tulad nitong nag-pandemic, di ba? Bagsak yung market. May healthcare ba sa mutual fund? Wala. Kasi pure investment lang. May life insurance ba sa mutual fund? Wala. How about sa stock market?
May growth po ba? Yes, possible na tumaas yung ating investment sa stock market. Pero pwede ba yung mag-negative? Yes, pwedeng mag-negative kaya hindi siya safe. Dun sa term lang na magne-negative, okay? May healthcare ba yung stock market? Wala. Life insurance? Wala rin. How about Kaiser? Meron po bang growth sa Kaiser? Yes, lalo na kung hindi po tayo sakitin. Hindi natin masyadong nagagamit yung ating benefit, nag-grow po yung pera natin doon. Safe ba yon? Hindi ba magne-negative? Yes, hindi. Dahil namamanage naman po siya ng tama. Mamaya papakita ko yung projected value niya. Hindi naman po siya less than dun sa total na investment mo. May healthcare, syempre, yun nga ang purpose nun eh. May life insurance, meron. So kaya po, Kaiser, yung aming recommended na investment or recommended na long-term healthcare. Kasi yung tatlong major financial needs natin ay nasagot ng Kaiser Long-Term Healthcare or Ultimate Kaiser Health Builder. Meaning, hindi naman po tayo lahat kayang, tama po ba? Nag-agree po ba kayo? Hindi po ba tayo lahat kayang pagsabay-sabayin na buuin ang ating financial foundation? Diba hindi natin kayang pagsabay-sabayin na buuin to. Unless sobrang laki ng sweldo natin. Pero pwedeng ma-jumpstart po yung financial foundation natin sa tulong ng Kaiser Long-Term Healthcare. Dahil meron itong long-term healthcare, meron din itong life insurance, at meron itong investment. So another reason bakit ito yung aming recommended investment sa mga nagsisimula pa lang. Kasi ma-jumpstart po yung ating financial foundation. Kaya nga sabi ni Daniel Padilla Kaiser, nasa iyo na ang lahat. So si Daniel Padilla po ang aming bagong ambassador, nasa iyo na ang lahat kasi na-jumpstart niya yung financial foundation. Pero hindi ko sinasabi na nasolusyonan lahat ng Kaiser. Na-jumpstart lang, nasimulan. Kapag tapos na po kayo sa Kaiser, pwede mo pang dagdagan. Okay? Pwede ka pang magdagdag ng life insurance mo, pwede ka pang magdagdag ng investment mo. In short, Ultimate Kaiser Health Builder is a 3-in-1 financial solution. Merong investment kung hindi po tayo sakitin. Meron pong healthcare na magagamit kung sakaling worst case talagang kailangan natin. At meron po tayong insurance in case may mangyari po sa atin as breadwinner. Ready na po ba na malaman ang benefits ng Ultimate Kaiser Health Builder and how it works? Pero bago nyo sagutin yan, naintindihan na po ba natin ang konsepto ng long-term healthcare? Paano ba ito nag-work? Ang Kaiser long-term healthcare, yun na lang yung term na gagamitin ko para mas madali siyang banggitin kasi nabubulol ako sa buong name niya. Ang Kaiser long-term healthcare, 7 years ka po na maguhulog dito. Yun po yung paying period. And then, after that, stop na. As in 7 years ka lang. Walang hidden charges kasi may iba na nagtatanong sa akin, baka naman after 7 years, maghulog pa rin ako. Hindi po. 7 years ka lang talaga dyan maguhulog unless gusto mo pa nang kumuha ng another plan kung nabababaan ka dun sa plan na nakuha mo. So yun po yung tinatawag natin na accumulation period. Tapos, 13 years po yung waiting period. So yun po yung tinatawag natin na extended period. Ano ibig sabihin ng waiting period? Dahil long-term investment po ang ating Kaiser Long-Term Healthcare. So we need to wait na mag-mature yung ating plan. So mamaya pag-uusapan natin yung benefit during 7 years and during 13 years. Kaya siya tinatawag na 20-year investment program. Ito po yung summary of membership fees. Ito po yung summary of premium din na tinatawag. Kapag kayo po ay 10 to 40 years old ngayon at kukuha po kayo ng Kaiser, ang pinakamababang plan na pwede nyo pong kunin is K45. Pwede nyo po itong screenshot. Meron po tayong tinatawag na spot cash. Ibig sabihin ng spot cash, babayaran mo na yung buong 7 years, mas makaka-discount ka dito. Pero ito ay kung may budget ka na agad ngayon Pero kung wala ka pang budget at gusto mo na agad ma-cover ka, pwede ka naman mag-start with annual, semi-annual, quarterly, or monthly para covered ka na agad at tumatakbo na agad yung time, 'di ba, na pwedeng lumago yung pera mo. Start po na tayo dito sa monthly para mas ma-gets nyo yung discount. Kapag monthly kayo, kung K45, 2,647 per month. Kapag quarterly, parang may half a month ka dyan na discount. Kapag semi-annual, may 1 month ka dyan na discount. Kapag annual, may 2 months ka dyan na discount. Ibig sabihin, kung kukomputin mo tong dalawa, 2,647 times 10 lang. Kaya 26,470 yung annual ng K45. Gets? Kapag spot cash, mas mababa siya ng around 10% ng total premium ng annual. Okay? Kung ikukumpara mo naman siya sa monthly, ng around mga 25%. So, hindi yun yung sakto. Basta around ganung percent yung mas binaba niya. Tapos, pwede ka pa rin sa mas mataas na plan. Hindi ibig sabihin na ito yung pinakamababang plan na pwede mong kunin, yan ang kukunin mo. Pwede kang kumuha ng mas mataas na plan. Mamaya, papakita ko sa inyo magkano yung dapat na long-term healthcare fund nyo kapag nag-retire kayo para may idea kayo anong plan yung pwede nyong simulan. Kapag 41 to 50 years old ka na po ngayon, ang lowest plan na pwede nyong kunin is K60 plan. Magkakaiba lang po tayo ng amount. Syempre, the more na tumataas yung plan, mas mataas yung magiging membership fees niya or premium.
Kapag 51 to 60 years old ka ngayon, by the way, ang pinakamababang edad na pwedeng mag-avail ng Kaiser Long-Term Healthcare is 10 years old, pero may kasama yan na payor. So, ibig sabihin meron yang payor na nasa legal age. Tapos, ang pinaka-old na pwedeng kumuha is 60 years old and hanggang 6 months. So, dapat bago pa tayo mag-60, mag-start na tayo. So, 51 to 60 years old, ang pinaka-lowest plan na pwede mong kunin is K75 plan. So, ito yung mga premium rate niya. Bakit naka-highlight itong K100? Kasi ito po ang aming recommended na plan. Ideal plan po ito. Though pwede ka sa mas mataas na plan. Mas maganda kung may budget ka para sa mas mataas na plan, mas better yon. Kasi wag mong tipirin ang iyong long-term healthcare. Para rin naman sa iyo yan. Meron din po tayong policy fee na 500 pesos per year for 7 years only. Kasabay din siya sa paghuhulog mo sa inyong Kaiser Long-Term Healthcare. Kung mag-i-spot cash ka, babayaran mo na rin yung buong 7 years. So, 3,500 na plus the spot cash na premium rates dito. Pag-usapan na po natin yung benefits nyo during 7 years or accumulation period. First 7 years, after 1 year nyo po na maghulog, so kung nag-annual po kayo, makakakuha na kayo agad ng mga benefit na to. Pero kung nag-monthly po kayo, kailangan matapos nyo muna yung 12 months para ma-avail nyo po yung mga benefits nyo during 7 years. Pero may exception. Kapag po kayo ay OFW, since hindi naman po kayo lagi nauwi dito sa Pilipinas at sakto, nag-monthly lang po kayo, pero naka 6 months pa lang po kayo nahulog, pwede nyo pong magamit yung free APE nyo na agad. At kasi hindi naman po kayo madalas nauwi dito sa Pilipinas, di ba? May exception po yung mga OFW. Meron po kayo dito na free APE. Ano yung mga kasama dito? Eto. So, dapat po ma-administer siya sa accredited clinic. Basic 5, physical examination, chest x-ray, routine fecalysis, routine urinalysis, complete blood count. And then, meron din pong ECG for members above 35 years old, pap smear for female members above 35 years old or as required. Dapat po naka 1 year kayo nahulog except kung OFW. May free dental benefit din po kayo. Ano yung mga kabilang dito sa dental benefit? Meron po kayong unlimited dental check-up. Basta po sa accredited clinic, kailangan sa accredited clinic, may unlimited po na simple tooth extraction. So yung bunot, only, kahit daw matanggal lahat ng ngipin mo, pabunot mo lahat, basta simple lang. Ano ibig sabihin ng simple? Hindi po may hirapan yung dentista na bunutin. Kasi pag nahirapan po siya, yun na, may additional charge na po yun. Masasabi daw natin na hindi simple kapag pinagpawisan na siya. Hirap na hirap bunutin yung siguro yung mga nasa dulong ngipin natin. Yun. Tapos, meron tayong once a year na libreng cleaning, dental prophylaxis. So again, during 7 years po ito ha. 7 years pa lang yung pinag-uusapan natin. Tapos, meron din pong pasta, pero temporary lang. Hindi siya yung permanent na pasta. Kung gusto nyo, permanent na pasta, meron po siyang additional charge. And itong iba, jacket, crowns, inlanes, onlanes, and minor adjustments sa denture. So, lahat din po yan dapat sa accredited clinic. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan nyo makikita yung mga accredited clinic. Next is, during 7 years din po, meron din po tayong hospitalization or inpatient benefit. Pero, mas better kung hindi natin to magamit. Kaya nga importante na meron tayong short-term healthcare din So, kung meron po kayong HMO sa pinagtatrabahuan nyo, mas better na yun yung gamitin nyo. Kasi ito, kapag hindi natin nagamit yung hospitalization, meron tayong benefit limit dito during 7 years. Every year may limit. Mamaya papakita ko yung sample na amount. Pag hindi nyo po nagamit yan, meron pong incentive na ibibigay sa inyo si Kaiser. 85% ng contract price nyo, ibabalik po on the 20th year, on maturity. Ibig sabihin, guaranteed, 85% po may return o premium. So, yun po yung sinasabi natin na kapag hindi ka naman sakitin, meron bonus na ibibigay sa'yo si Kaiser. So, dahil hindi mo nagamit yung hospitalization or annual benefit limit mo during 7 years. Next is covered na rin po kayo dyan ng term life and accidental death insurance. Mamaya, papakita ko yung sample. Kapag po ang cost ng death is aksidente, doble po yung matatanggap ng beneficiary nyo. Tapos, meron din pong tinatawag na waiver of installment due to death and permanent disability. Let's say po, may nangyari po sa atin as a plan holder, tapos naguhulog pa lang po kayo, diba? 7 years yun So, halimbawa po, 3rd year may nangyari sa plan holder due to natural death. Mangyayari po noon, hindi na kailangang hulugan pa ng naiwan mo na pamilya yung remaining 4 years. Kasi, waived na po siya. Considered as fully paid na siya, tapos yung plan po ay matatransfer dun sa primary beneficiary mo. Tapos, siya po yung makaka-enjoy ng benefit hanggang mag-mature. Tapos, nakakuha pa sila nung term life insurance.
'Diba? So waive na siya, may term life insurance pa na matatanggap yung pamilya. What if naman na aksidente tapos na-disabled? Ganun din po. So if something na may mangyari sa plan holder at na-disabled siya, hindi na siya makakapag-work, 'di ba? Wala na rin siyang panghulog. Kunwari on the 5th month pa lang na paghuhulog niya na disabled siya. Considered as fully paid na po yun hanggang 7 years, pero kailangan niya pa rin antayin na mag-mature yung plan niya. Pero hindi niya na kailangan hulugan pa yung remaining years. Basta po yung talagang plan holder is hindi na makapagtrabaho. So yun po yung tinatawag na waiver. Hindi po covered during 7 years yung pre-existing illness or condition. Ang ibig sabihin po ng pre-existing illness or condition, yun po yung sakit na meron tayo bago pa tayo mag-apply. Like yung mga obvious na mga pre-existing condition like diabetes, yung hypertension, hindi po siya covered during 7 years. And then outpatient services or yung tinatawag natin na check-up, hindi po rin covered during 7 years. Don't worry kasi covered na siya pagtapos na ng 7 years. 8 year onwards covered na po yan. Dreaded diseases, hindi rin po muna covered, and maternity benefit. Ito po yung summary of benefit during 7 years. Kung naka-phone po kayo, baka hindi nyo siya masyado makita ha. Like for example, K100 plan na lang para ideal plan. For K100 plan, ang contract price dito is 411,750. Ang annual benefit limit natin during 7 years is 60K per year. Mas maganda kung hindi natin siya magamit ha, kasi meron tayong long-term care bonus na matatanggap on the 20th year. Ang room and board per day is 1,000. Term life insurance, 450,000. Kung ang cause ng death is accident, additional 450,000. Okay, yan po yung sample. So meron po dito hanggang K150 na plan ang pinakita ko dito. Pag meron po kayong gusto na plan na mas mataas pa, mamaya po sasabihin ko kung paano po kayo makaka-request ng libreng quotation para po mabigyan po kayo ng quote para sa mas mataas na plan kung gusto nyo mas mataas na plan. So after 7 years po na paghuhulog nyo, makakatanggap na po kayo dyan ng Visa card tsaka Certificate of Full Payment. Kapag na-approve na po yung application nyo, upon approval of your application, meron po tayong tinatawag na Online Policy Management System. So ibig sabihin nito, yung Online Policy Management System, mamaya papakita ko yung loob, meron ako ditong screenshot para makita nyo. Kasi paperless po ang Kaiser. So ayaw niya na masusunog yung policy, contract, ganyan. Kasi kapag kunwari nabaha, di ba? So, ang gagawin mo, hingi ka pa sa office, ang hirap makahingi. So, ang ginawa ng Kaiser, paperless na. Lahat ng ating contract, policy, payment history, and official receipt, pwede po natin makita sa ating online policy management system. Benefit card, schedule of benefits, list of accredited hospitals and clinics, nandun na po sa loob ng online policy management system nyo. So, meron po kayo ditong login, access, bibigyan po kayo kapag na-approve na po yung application nyo. Sabi ko nga kanina, ito yung loob ng OPMS. Ito, kinuha ko yung OPMS ng kapatid ko dahil tapos niya na mahulugan. So, ang kinuha niya plan is K45. Tinakpan ko lang yung pangalan plus yung mga other information dito na confidential. Makikita nyo dito, magmamature na siya on 2036. Tapos, meron ditong benefit option kung anong gusto niya kapag nag-mature, kung 100% i-withdraw niya na, 50% lang i-withdraw niya, or i-stay niya lang yung pera niya sa Kaiser. Tapos, ito po, makikita nyo dito, yung sinabi ko kanina, may payment history, may healthcare contract, meron ditong contract provision, schedule of benefits. Makikita mo rin dito yung list of beneficiaries. Mada-download mo dito yung benefit card. Yung benefit card kasi, yun yung ipe-present mo kapag i-avail mo yung APE tsaka dental benefit. Nandiyan din po yung mga accredited hospital, clinic, dentist. Kung magpapaschedule ka ng APE, nandiyan na rin. So, napakadali na. Basta meron kang internet, may gadget ka naman, makikita mo na agad kapag meron kang Kaiser. At kapag tapos ka na maghulog ng 7 years, pwede ka na pong mag-request ng Certificate of Full Payment. Not sure kung sa ngayon ay kailangan pang i-request, pero parang automatic kapag fully paid na. Kasi before, kailangan i-request para malagay po yung Certificate of Full Payment. Pero I think ina-upload na agad nila kapag fully paid na, mabu-view nyo na agad yung Certificate of Full Payment. Yun dyan, mamaya papakita ko yung sample sa akin. Tapos makakapag-request na rin po kayo ng Visa card. So yung Visa card, yun po yung maipipresent nyo kung sakali na, wag naman sana, kung gamitin nyo yung inyong Kaiser from 8th year hanggang onwards. Ito po yung sample ng Certificate of Full Payment ko. Nandiyan yung pangalan ko. Yung maturity ko po malapit na, 2027, 4 years from now. Tapos ito po yung Visa card. So ngayon ko lang napansin, yung validity niya, February 2023. Kaya nag-request ako ng bago. Okay? And yung pangalan ko pa dyan is nung time na single pa ako. Kailangan na mag-request. Okay? So yan po yung sample ng Certificate of Full Payment tsaka Visa card. Now, pag-usapan naman natin, ano na yung benefits nyo from 8th year to 20th year. Sabi ko kanina, dito covered
na po yung hospitalization or inpatient benefit. Covered na rin po yung consultation or outpatient benefit, yung pagpapacheck up lang. Meron pa rin po kayo ditong term life and accidental death insurance. Hanggang 20th year yung term life insurance and accidental death. Unless po kung 56 ka kukuha Kung 56 years old na po kayo ngayon hanggang 60, before 75 years old lang po kayo covered. So syempre medyo risky na din na kailangan hindi na natin siya i-cover ng full 20 years. Okay, kaya mas maganda na mas bata po kumuha na tayo para ma-maximize natin yung buong 20 years insured po tayo. Tapos, covered na rin po yung maternity benefit, pre-existing illness, and dreaded diseases. Meron akong tita na meron siyang diabetes. So sabi ko sa kanya, kumuha ka ng Kaiser kasi at least i-cover yung pre-existing condition mo. So ito yung dahilan din kung bakit siya nakapag-start sa kanyang Kaiser long-term healthcare na 1 taon na lang matatapos niya na. Magkano na yung limit mo dyan? So ito po depende na sa kikitain ng ating pera sa Kaiser. Okay? So hindi na po yung pinakita ko kanina na annual benefit limit. Mag-iiba na po siya. Magbabago na. So pwedeng maging iba-iba po yung limit natin. Ang maganda doon, kung hindi natin nagagamit, pataas po siya. So, compounding po yung limit natin. So magbabase na po siya sa yearly hospital benefit or 10% compounding interest based po doon sa plan na kukunin mo. Plus meron po siyang additional hospital benefit. Ito po yung dividend pero in the form of hospital benefit. Actually, yung dividend na yon nag-start na ng second year pa lang, pero yung bulk nung amount from second year to 7th year, idadagdag doon sa benefit limit mo on the 8th year. Okay? Tapos, kapag maganda po yung earnings ng pera natin sa Kaiser, pwede po tayo magkaroon ng additional hospital benefit. So, magde-depend na po talaga sa kikitain ng pera po natin. Kaya mas better pa din na meron tayong pang regular use, which is yung short-term healthcare. Kasi ito, ang pinaka-purpose talaga nito, para sa ating long-term healthcare. Okay? Yun talaga yung pinaka-sinusolve niya na problema. Ito po yung summary of benefits. Titingnan nyo dito yung extended period. Projection lang po ito ha. So, pwede po magbago. So, ito po yung projected value niya. Pwede pong bumaba. Ito lang po yung projected value na binigay po sa amin ng Kaiser. For example, sa K100 plan, again, covered pa rin po tayo dyan ng 450,000 na life insurance, accidental death insurance sa 450,000. Tapos ito yung total yearly hospital benefit na 8th year to 20th year. Hindi ko na mapapakita po yung yearly ha, kasi total na po yung naibibigay sa amin ng Kaiser. Projected value ng total yearly hospital benefit. So, around ganitong amount. Tapos yung additional hospital benefit, almost 600,000. Nakaspread siya from 8th year to 20th year. Ang mindset ko rin sa Kaiser long-term healthcare ko, hindi ko na tinitingnan yung limit niya during extended period kasi sabi ko, hayaan ko lang yun para pag nag-mature, buo yung pera ko. Kasi kapag nagagamit natin siya during extended period, nababawasan din yung ating limit dito. So, kung magkano man yung matitira dyan, yun ay matatanggap natin on maturity. Next is, pag-usapan naman po natin kapag na-mature na po yung Kaiser long-term healthcare nyo. So, after 20 years, good as cash na po yung pera nyo. During 7 and 13 years, hindi po siya withdrawable ha. Malinaw po sa atin yun. Hindi siya withdrawable. Hindi siya katulad ng bank savings or mutual fund na anytime pwede nating ma-withdraw. So, talagang dapat intended siya for our long-term healthcare. Pero on maturity, good as cash na siya. So, pwede na natin siyang i-withdraw lahat. Pwede rin naman po 50%. I-withdraw natin, 50% iwan natin para possible pa rin na mag-earn ng interest. Pwede din naman iwan natin lahat, yung 100% kung bata pa naman tayo ngayon, nakukuha at hindi pa naman natin kailangan yung long-term healthcare. Tapos, meron po tayong tinatawag na guaranteed long-term care benefit. Depende po to sa Kaiser plan na kukunin natin. Ibig sabihin ng guaranteed, whether magamit mo siya ng 7 years, 13 years, meron po kayo matatanggap na long-term care benefit. Meron po tayong guaranteed long-term care bonus if yung annual benefit limit nyo po during 7 years, ito yung sinabi ko kanina, kapag hindi po nyo nagamit yung annual benefit limit nyo during 7 years, 85% of the contract price ibabalik sa'yo on maturity. So ito po yung return of premium on maturity. So ito po yung incentive or bonus. Guaranteed po yan. Tapos, ito po projected amount, okay? Hindi ko po magagaranteed kung magkano yung eksaktong amount dito sa unused accumulated hospital benefit. 'Di ba po, kumita yung pera natin from 8 to 20th year. Yung hindi natin nagagamit, nag-accumulate siya, nagko-compound siya. Yung total unused accumulated hospital benefit natin na hindi nagamit, matatanggap po natin yan on maturity. Kasama siya sa maturity value. So, ito po yung sample for K100. For K100 na sample plan, yung guaranteed long-term care benefit nyo po dito is 100,000. Kasi po yung plan is K100, kaya 100,000. Kapag ang plan nyo po is K60, 60,000. Ibig sabihin, the more na tumataas yung plan, the more na tumataas yung guaranteed long-term care benefit. Tapos, yung guaranteed long-term care bonus,
kung hindi nagamit yung annual benefit limit during 7 years, 85% nung contract price. 85% na itong 411,750. Kaya po 350,000. Yung total yearly hospital benefit and total additional hospital benefit, ito po projected amount. Binaba ko lang itong amount na to dito kasi yan naman yung total din from 8th year to 20th year. So ito projected amount po ito. Again, pwede pong mas mababa dito. So, ang projected value po in 20 years is almost 1.2 million. Kaya po siya yung ideal plan kasi at least kapag nag-mature po yung K100 plan mo, meron kang 1 million na funds sa long-term healthcare mo. Kaya siya yung recommended. Kung gusto po natin mas mataas na maturity value, edi kunin po natin yung mas mataas na plan. Pero kung ang budget lang natin is nasa K50 at pasok naman tayo sa K50, okay lang yun. At least masimulan po natin talaga siya. Tapos kapag natapos yun na yung 7 years, dagdagan nyo na lang kapag may extra pa kayo. Now, punta na tayo sa long-term care period. Ito na yung 21st year and onwards. Dito po, kapag hindi natin winidraw yung fund natin sa Kaiser, inayaan pa natin siya na mag-interest pa, pwede po yan mag-interest pa ng 3% to 10%. So, depende pa rin po yan sa market. Kasi naka-invest din, di ba, yung pera natin sa mutual fund, sa real estate, sa bond fund. At ang kagandahan dyan, kapag may fund po tayo dyan, syempre, magagamit pa rin natin. Kapag tayo ay na-hospital, kapag tayo po ay nagpa-check up, kapag tayo po ay nagpa-APE, nagpa-dental, yung fund po natin sa Kaiser, yun po yung magagamit natin at magsuserve as long-term healthcare natin. In short, para pong pinag-ipunan natin yung ating long-term healthcare. Kasi wala namang traditional HMO na magko-cover sa atin kapag tayo ay matanda na. Natatakot na po yung mga HMO company na ganun. Kasi alam naman nila na sakitin na. Mas prone na sa sakit. Kung meron man pong mga senior care, masyado na siyang mahal. Hirap po talaga pag dumating yung time na retired na tayo, dun pa lang tayo kukuha ng healthcare, masyado na siyang pricey. Tapos, di ba, nandun pa yung mga regular natin na expenses, kailangan pa rin natin matustusan. O mas maganda na pag-ipunan na natin siya ngayon pa lang para pagdating ng araw, at least meron tayong 1 million na fund for our long-term healthcare. Kung hindi man natin siya magamit for our healthcare, pwede naman nating withdrawin yun for our retirement. Yun po ang pinaka-purpose nun. Ito po, sample, for K100 plan, ang projected value in 25 years. Projected value, hindi po to guaranteed ha. Pwede po kasi talaga yung bumaba kasi depende po talaga yan sa kikitain. So at least may idea lang po tayo magkano yung amount na matatanggap natin kung hayaan pa natin siya ng additional 5 years. So projected value in 25 years, kung K100 plan po yung kinuha natin, nasa around 1.9 million po yan. Tapos kung hayaan pa natin ulit ng another 5 years, so total of 10 years, ang projected value ng ating Kaiser is nasa 3 million din. Dito po pumapasok yung sinabi ko kanina na pwede pa siyang mag-earn ng interest dahil iniwan po natin doon at hindi naman natin siya nagagamit or hindi natin wini-withdraw. Mas better to sa mga nasa 30s, 40s kasi medyo mahaba pa yung time, 'di ba, na makakapag-accumulate pa yung pera. Dito rin natin nagagamit yung power of compounding interest. Okay, nag-accumulate pa yung pera natin kasi yung interest din kumikita. Now, syempre ang tanong nyo, anong plan yung bagay para sa akin? Kasi nakita nyo na yung range, di ba? Yung edad ko, ano yung pinaka-lowest plan. Kaya nyo na may mas mataas na plan, pwede kayong kumuha ng mas mataas na plan. Okay? So, ito yung ideal sana na computation. Annual income times 5. Now, pwede nyo pong computein sa sarili nyo. Let's say po, kumikita po kayo ng 30K. Sample lang po to ha. Baka yung iba sa inyo ay mas malaki yung earning per month. So, 30K times mo siya sa 12 months, tapos times mo sa 5. So, 1.8 million. Ito lang kinompute ko kanina, kaya ito na yung kabisado ko. Sample, 1.8 million yung kailangan mo na long-term healthcare fund. Pwede ko pong bigyan kayo ng idea kung magkano yung projected value on 20th year and onwards. Let's say po, 30 years old ka ngayon at kailangan mo daw ng 1.8 million at age 60. Anong plan yung kukunin mo? Ito, di ba? K60 plan. Pero di ka papayag, gusto mo K100, pwede naman, di ba? O kaya naman, 45 years old. Ang projected value ng Kaiser mo at age 65 kasi 45 plus 20, di ba? So, ilan yon? 65. Hindi na tayo aabot to sa 60. So, K150 plan para meron kang 1.8 million. Gets nyo po? So, ito po yung projected value at age 65. What if 50 ka na ngayon? 50 years old ka na ngayon. At age mo ng 70, kapag K150 yung kinuha mo, so yun yung 1.8 million. Kasi hindi na tayo pwedeng umabot ng 60 years old kasi kung 50 ka kukuha, so talagang 70 siya magmamature. Dito rin, makikita nyo po dito sa illustration ko, the more na dinidelay natin yung pagsisimula ng ating Kaiser Long-Term Healthcare, nasasayang po yung time, tapos yung ating projected amount at maturity, umabot
umaatras ng umaatras. Pwedeng ang maging maturity niya nung 30 years old ka. Like, for example, 30 years old mo to nalaman, may 1.8 ka na sa K60 plan. Pero, dinelay mo siya ng 5 years. So, kailangan mo magkuha ng K100 plan para meron ka ring 1.8 million at age 60. Gets? Yun yung pinapakita ng illustration na to. Pero makikita mo rin dito kung ano yung plan na pwede sa'yo based on computation ng annual income mo. Gets po? So, kung gusto nyo ng mas detalyado na computation ng benefits nyo and kung magkano yung magiging projected amount ng Kaiser nyo, mas better po kung mag-request po kayo ng free quotation doon sa tao na nag-invite sa inyo in this webinar. For those po na wala pang Kaiser Long-Term Healthcare at interesado po kayo na magsimula, pwede po kayo mag-request doon sa tao na nag-invite sa inyo dito para mapag-aralan nyo po ano yung magandang plan para sa inyo. Tapos, if ready na po kayo magsimula at gusto nyo na magsimula, pwede naman po tayo mag-apply online. Kaya kahit po nasa probinsya kayo or nasa ibang bansa kayo, pwede po kayo mag-apply online. Okay? So, ito lang po yung mga kailangan nyo na information na ibigay doon sa tao na nag-invite sa inyo para po magawan po kayo ng e-application. And marami naman po tayong ways para makapag-start po kayo ng Kaiser Long-Term Healthcare nyo. Ask nyo lang po yung tao na nag-invite sa inyo dito sa webinar para mag-guide po kayo kung gusto nyo na pong magsimula sa inyong Kaiser Long-Term Healthcare. And congratulations sa mga nakapag-start na. Ito lang, few information ng about Kaiser. Baka gusto nyo malaman sino ba si Kaiser. Kaiser is a health maintenance organization, HMO, that provides quality healthcare to a wide range of client. Founded po siya noong June 8, 2004, accredited by the Department of Health as an HMO. Kaya pwede po kayong kumuha kahit nasa ibang bansa kayo, valid po ang kukunin nyo kasi HMO po siya. HMO company po siya. It is registered with the Securities and Exchange Commission. Tapos, registered din po siya sa Insurance Commission. Kasi meron nga siyang healthcare, may insurance siya at may investment siya. So, ang Kaiser po ay may Kaiser Medical Center, tapos meron ding 2,000 plus na hospitals and clinics around the world, may 12,000 plus accredited doctors at 10 Kaiser Medical Center. Hindi lang ako updated kung mas nadagdagan na to yung Kaiser Medical Center. Kaya kahit saan, meron pong accredited na hospitals and clinics and doctors. Malalaman nyo rin po yan sa website. Hindi ko lang pala nasama dito. Gusto ko lang pakita sa inyo ng mga hospital na accredited ng Kaiser. Meron sa Makati Medical Center, Manila Doctors Hospital, St. Luke's, PGH, Lung Center of the Philippines. Yan. Tapos, ito rin po yung ibang mga client, corporate client ng Kaiser like Department of Agrarian Reform, National Food Authority, Senate, House of Representatives, Court of Appeals, NEDA. Pinakita ko lang sa inyo para mas makilala nyo sino ba si Kaiser para alam nyo po na nasa tamang company po kung kayo ay magsa-start ng inyong Kaiser Long-Term Healthcare. So, someone is sitting in the shade today because someone planted the tree a long time ago. So, start preparing for retirement now and secure a future filled with peace and abundance. So, syempre, hindi naman tayo magbe-benefit later on, hindi tayo magkakaroon ng magandang retirement later on kung hindi po tayo mag-start na mag-ipon ngayon pa lang. Hindi tayo mag-start na mag-invest ngayon pa lang. Kung gusto natin magkaroon po tayo ng magandang retirement, may peace of mind tayo kapag nag-retire po kayo dito sa Pilipinas, yung iba sa inyo nagwo-work pa abroad, at least po, meron po kayong na simulan para sa sarili nyo, di ba? Para hindi naman po tayo iaasa sa ibang tao. Huwag po natin sayangin yung time. Huwag natin sayangin yung ating kinikita ngayon. Ilagay po natin siya sa tamang investment facility na talagang magbe-benefit po tayo later on, long term. Kung ang tanong mo ay paano ako nakapagsimula noon, watch this video sa nakikita mo sa screen para ma-level up mo ang nalalaman mo ngayon sa tulong ng IMG. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. See you again in another video.